Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ang ilang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement. Dala ng mga relihista ang mga AI-generated na larawan ni Chinese President Xi Jinping na kanilang pinunit at sinilaban sa harap ng embahada. Layunin ng pagkilos na kondinahin ang patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Gayon din upang ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal ng bansa na patuloy na naninindigan sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Nililihis nila yung atensyon ng mamamayan na ginawa nilang pambubuli, pang-water cannon at panggigiit sa mga mangingisda natin. Kung kaya nga nilang gawin yon sa mga nasa pwesto, ano pa po yung mga mamamayan lamang po. Kung nananakot sila ng nasa pwesto, mas natatakot po ang sambayan ng Pilipino. Panawagan nila ideklarang persona non grata ang mga diplomat ng China, lalo na ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila na si Go Hui, dahil sa patuloy na pakikipagpatutsadahan nito sa ilang senador at opisyal ng Pilipinas na taliwas sa diplomatic norms. Nananawagan po ang grupo namin ang mga Chinese diplomat po itag as persona non grata dahil sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Pero at least po lumalakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang grupo namin, mananawagan na huwag patulugin yung persona non grata na issue na yan sa mga Chinese diplomat po. Natatakot din sila na maging ang bagong diskubre na natural gas sa Malampaya ay pag-interesan din ng China. Panawagan nila sa mga opisyal ng pamahalaan, ipagpatuloy ang paninindigan na hindi bibitawan ang anumang bahagi ng Pilipinas. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na inalabas ng Okta Research ngayong araw, mas dumami pa ang mga Pilipino na naniniwala na ang China ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Kung saan umabot ito ng 79%, mas mataas ito ng 5% kumpara sa 74% Hulyo noong nakaraang taon. Nasa 13% lamang ang nagsasabing dapat pagtiwalaan ng China kumpara sa 60% na hayagang hindi na nagtitiwala sa China. Kaya apila ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan, na tila mas sinusuportahan ang naratibo ng China. Kahit sino pa man po sinusuportahan nyo pagdating sa politika, dapat iisa lang po ang boses natin pagdating sa West Philippine Sea. Dapat sisigaw lang tayo ng pro-Pilipinas na mga naratibo. Ang National Maritime Council nagpahayag ng buong suporta sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pahayag ng ahensya laban sa umano'y mali at mapanlinlang na mga aligasyon tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Binigyang diin nito na ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay malinaw na itinatag sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.